Okay, so itutuno natin ito and dumating na itong export natin. Papakalman natin yan, laruan lang natin dito. Pero syempre, malakas pa rin yan. Gagawa natin ng konting chichibureche, saka natin pandarin. Ngayon, ito itutuno ko. Ang i-adjust ko lang dito ay yung kanyang metering rod. So, ang hirap kasi habang nagagawa ka, nagbablog. Teka lang, patayin ko lang yung tugtog at baka tayo makopyright. Okay. Pinatay ko muna yung tugtog. Siyempre, malay mo makopyright tayo dyan. Patay tayo dyan. So, tono natin siya. Kasi siguro kaya siya nahihirapang umandar. Masyadong matakaw. Masyadong natatakawan sa kanyang gasolina. So ang gagawin natin is titipirin natin yung metering rod. Patitipirin, ipapahabain. Pag pinahaba mo, syempre titipid. Pero yung matipid na yun, konting adjustment mo lang dyan. Malaking pagbabago na yun. Kasi ito, galing ito sa binur out natin. Pag binur out natin, atras. Pakikita nyo yan. So may marking pa nga, ayan Kasi binawasan natin yan dito sa taas na ito. At dito sa ilalim. Kasi kung hindi natin yan babawasan, hindi yun. Yung kanyang binor out, may nakasabit na konti, may nakaharang na konti. So paano ba to? Hindi ko alam kung makikita ito, pero dito lang ayun, tingnan nyo mabuti ha. Ito yan, kasi wala tayong yan. So adjust natin siya patras. Isang ikot lang, ultimong isang ikot lang, okay na yon. Tapos hirap magawa. Itong sinasabi ko, mahirap magawa kapag nagbibideo. Yung magagaling na mekaniko, halos may sarili silang videographer. Simpleng simple. Kung gusto nyo na nitong Lectron, sa umpisa mahirap. Pero pag naitono nyo na, walang jettings kayong papalitan. Wala kayong poproblemahin jettings. Wala kayong poproblemahin karayom. Hayaan nyo siya. Okay, so testing. Kill switch niya. Okay na. Di ba? Isang pihit lamang do sa metering rod. Okay na, boy. Okay na. One click, boy. Patay ka dyan. Parang ari lalabas na maya-maya. Ayun yung ito yung headlight niya. Patay ka dyan, boy. Ito pang harap. Carbon fiber yan, boy. Baka sabihin mo hindi, legit. Okay, so ayos na. Napalitan na rin natin ng napalitan na rin natin ng radiator. May radiation pa, medyo mainit-init pa. Napalitan na rin natin yung radiator. Pang sniper. Ngayon, ang sunod natin gagawin dyan, syempre, walang purpose yung fan natin kung hindi gagana. Kailangan nating maglagay ng thermostat. Hindi ko lang alam kung saan pwedeng ilagay. So, comment down below kung may suggestion kayo kung saan nyo gustong lagyan ng
ano ito, ng thermostat para thermo switch pala, hindi thermostat, thermo switch. Yung thermo switch, yun yung nagti-trigger sa fan. Halimbawa, na-reach niya yung 60 degrees before boiling point, iikot niyang fan na yan. Yan, yun lang. And hindi ko pa pala magagawa yun kasi wala pa tayong battery. Pero anyway, yung suggestion nyo, magandang bagay yun. Malaking tulong yun para sa akin kung saan natin ilalagay dyan, somewhere dyan sa watering system niya, sa cooling system niya, kung paano natin ilalagay yung thermo switch niya. Alright? So, ayos na. Ang daling buhayin, boy. Ito pa. Papaganahin pa natin yan. Walang karburador. Paglalaroan lang natin yan. Gawin na natin drag bike. Meron pa. Ayun pa. Ito. Ang bala kong buhayin talaga. Buhay naman yan eh. Nung na-stack yan, kinuha ko lang yung kanyang ayan mga gulong. Okay, so I think hanggang dito na lang muna ulit. And I will be seeing you next time. Bye-bye.